Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence ako. Grabe talaga kabibig ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga University. Talagang nakakasindak, nakakatakot, nakakalumo, nakakaiyak mga kabibig. Ganito na ba ang Pilipinas ngayon? Anong nangyari? Parang hindi natin maintindihan. Marami ang nashock sa nangyari, kabibig. Ano ba ang totoong nangyari? Bakit nagkaganito? Sino ba ang dapat i-blame? May nagsabi ang guro daw dapat i-blame. May nagsabi ang parents. May nagsabi ang bata. May nagsabi ang social media. Ang dami nag-connect-connect na. So wag muna tayong magbigay ng kung ano-anong mga maling impormasyon. For this time, kabibig, hayaan muna natin ang kapulisan natin ang mag-imbestiga. Hayaan muna natin na sila ang maging main source of information. Huwag tayong magpakalat na kung ano-anong chismis dyan. And because of that, kabibig, merong sinabi si Senator Ben Padilla. Umiiyak si Senator Ben Padilla, ha? Tarang ramdam ko ang hinagpis si Senator Ben Padilla. Ramdam ko yung pagiging isang katipunero ni Senator Ben Padilla na nilalaban niya ang tamang hustisya, ang totoong kalagayan ng bansa natin ngayon. Ito sabi ng isang netizen na ito ang komento nila after makita nila si Senator Ben Padilla. I didn't vote for you, Senator Ben Padilla, but I totally agree with you on this. Please do everything in your power to push this forward. Mararamdaman mo talaga ang sinasabi niya pag totoong makatao ang magsalita. Isang dakilang alamat ng bayan na walang katulad sa mundong ito. Senator Ben Padilla, run for Vice President. We're here to support you. Bakit umiyak ako? Saan po mag-success po ikaw? Sana po mag-success po kayo, Senator Ben Padilla. Ramdam namin ang pagmamahal mo sa mga kabataan at bayan. Alam mo kabibig, gusto nating marinig ang sentimiento ni Kiko Pangilinan, ni Risa Hontiveros, kasi ito yung mga taong parang malapit sa mga kabataan Palagi lang sinasabi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Gusto nating marinig kung ano ang kanilang reaksyon sa mga nangyayari ngayon. Parang tahimik lang sila. Parang ano ba? Yung pagiging makabayan nyo, yung palaging mga anak bayan, mga Gabriela, diba? Kayo dapat ang nandito, kayo dapat ang may alam kung paano ito lulusutan or magbigay ng solusyon. Pero bakit tahimik kayo? Diba? Pero ito si Senator Ben Padilla palaging binabash nyo. Siya pa ang nakikita naming may tapang at malasakit para sa bayan at para sa kabataan. Pero kayo, yung para rally nyo, yung si Risa na ginagawa ko to para sa... Bakit wala kayong komento? Kiko Pangilinan, ito na naman tayo. Kumusta? Diba? Correct ka, idol. Dapat sa mga magulang bigyan din ng atensyon ang mga anak at dapat din tayong mga magulang i-guide ang mga anak nga huwag hayaan puro cellphone na lang ang umiikot sa mundo ng mga kabataan ngayon, which is true. Sana may tulong din sa Kapatagan Laak Davao de Oro. Laban lang, idol. Alam niyo kabibig, ni babash na naman si Senator Biblia. Pa-feeling daw, pa-perfect, pa-drama action, pa-drama daw. Hindi naman pa-drama, Senator Biblia. Ito ang nangyayari ngayon. Troll, mga bashers, pwede tahimik muna kayo? Let's pray for our country. Si BBM nagbigay na ba ng mensahe? Statement regarding this? Ang dami na nangyayari sa iba't ibang lugar ng Pilipinas na ganito nangyari ba? Pero, ang sabi ni BBM, dapat imbestigahan ng todo. Parang hindi ka namin ama. Presidente ka, ama ka na. Pero, wala Panoorin nyo sa Senator Ben Padilla. Ito yung may puso, may pakiramdam, may damdamin. Ito yung hinahanap natin na makiramdam sa mga katulad nating pobre. Yung alam niya kung ano ang pinagdadaanan natin, kung ano yung mga sinisigaw nating hustisya. Watch this video. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa na naman pong napakalungkot na balita ang atin pong natanggap. Ito po ay patungkol sa naganap na naman na karahasan at karumal-dumal na krimen diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang nakagawa ng isang bagay na hindi po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay nababalitaan lang natin sa mga social media, sa mga breaking news. Ito po kasi ay bumabagsak sa aking komite. Ito po ay sa public information dahil ito po ay impluwensya ng social media sa ating mga kabataan dahil palagian po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito at napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito po ay isinasagawa namin ng public hearing. At yan po ang isang bagay sana na ilalapit ko po sa inyo na sana po yung maintindihan po ninyo kung ano yung pinupunto ko. Napakadami pong nagalit sa akin, binas ako patungkol dito. Alam nyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita, hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman hindi po ako nagsasalita ng hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid. Kaya, yun lang po ang inihingi ko sa inyo. Intindihin nyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, nagagawa nila. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform
At iyan po ang social media. Kaya mga mahal kong kababayan, sana po ay tulungan niyo po ako. Hindi po ito magiging parang isang bagay na pipikit na lang yung mata natin at hahayaan na lang po natin na nangyayari lahat ito at puro bashing na lang ang gagawin natin, puro politika na lang ang gagawin natin. Hindi po pwede dahil totoo po itong nangyayari na sa mga mata natin. Yun lamang po, wala naman ako maikwento pa dahil hindi ko pa po alam ang mga tunay na nangyari sa ganap na ito. At inshallah ay makapag-live po ako uli at masabi po sa inyo kung ano talaga yung tunay na nangyari dyan sa Zamboanga. Pero sa ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko po, panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media na ginagamit po ng ating mga kabataan at nakaka-impluwensya sa kanila na makagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Maraming salamat po kung ano man po ang nasabi kong mali ay patawad. At kung ano man po ang nasabi kong tama, inshallah ay namnamin po natin. Maraming salamat. Assalamualaikum. O yun po kabibig ha. Parang nakakaiyak kabibig no. Sabi dito kahit maraming problema, lumalaban po kayo Senator Ruben Padilla. Lalaban tayo para sa bayan. Maging malakas tayo para sa kabataang inosenteng dahil sa grog. Dapat sugpuin ito. Senator Robin, sana matulungan nyo. Hello po, Senator, watching. Ito pa, sakto at tama ang batas dapat ay magkaipin, ipagtibay ito. Ito Salamat naman. Si Senator Ben Padilla lang ang naramdaman namin na may malasakit sa kabataan. Sa akin lang, Senator Ben Padilla from Kuya Mubao, siguro yung ginawa mong batas ay maaring napapanahon na. Pero ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno ay hindi napapanahon para aprobahan o umayon sa inyong minumungkahing batas. Sa akin, Senator Ben Padilla, isang dagdag mungkahi o maaari maidagdag sa batas na inyong ginagawa ay sana magkaroon tayo ng batas na magkaroon ng tamang kasanayan sa mga ganyang sitwasyon gaya ng nangyari ngayon sa Zamboanga sa mga eskwelahan at marami pang ibang drill na pwedeng ilipat sa mga ganyang senaryo upang sa gayon ang mga estudyante ay may kaalaman kung paano makaiwas at mag-prevent natin ang mga hindi kanais-nais na pwedeng mangyayari sa mga oras na merong ganyang senaryo. Okay, totoo, which is true naman talaga. Pero mayroon bang programa ang DepEd? Senator Sani Angara, ano na? Wake up pag may time. Sabi nga ng iba. Ngayon natin maalala si VP Sara, yung kanyang confidential funds. Ngayon natin maalala na yung ginawa ni VP Sara noon. Nung panahon ni VP Sara, walang ganitong nangyari ha. Wala talaga. Control. Yung parang yes, takot sila kay BP Sara, pero alam nila na mabait si BP Sara. May confidential funds si BP Sara, ginamit sa sakto. O ano ngayon? 'Di ba? Sir, dapat 12 years old pataas, isalin na makukulong. Kumbaga, pag nag-high school na sila, sakop po sila sa batas ng high school patungkol sa behavior. O kaya dapat may subject na magturo sa kabutihang asal sa mga mag-aaral ngayon. Kasi mga kabataan ngayon, grabe na ang mga ugali. Tulungan niyo po sana mga kabataan natin ngayon sa Ruben Padilla. Salamat po. Tingnan mo kabibig Si Ruben Padilla na. Ang nakikita nilang naging presidente, nag-action presidente ngayon. Tapos ibabash na naman si Ruben Padilla. Feeling, artista, paiyak-iyak. Ano ba naman yan? Lahat tayo ay makialam sa mga nangyayari sa ating bansa. Huwag puro bash. Huwag puro troll. Mahiya naman kayo. Diba? So yung kabibig, we're praying sa mga naulila, we're praying sa mga nabiktima, at sana makamit nila ang hustisyang hinahanap nila. Yun lang kabibig, and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.